exciting, no? Sabi kanina, teaser pa lang daw yung napanood namin, pero it's really nice. Totoo, Jojo. Kala nila binubola ko kayo. Pero eto, unahin ko na si Carlo and si Colleen. Siyempre, kakaiba. Siyempre, alam namin, kahit si Colleen, misis na, siyempre, happily married naman talaga sila ni Billy, kitang-kita sa mga posting. Pero kakaiba yung dating nyo sa teaser na kung hindi lang tayo sumuko. Yan, oo. Parang believe kami na parang lovers talaga kayo. Yun po yung goal. Yun po yung goal. Siyempre, kailangan bukas pa rin. Pag nandun na sa set, kailangan open pa rin to feel everything that the character is feeling. Supportive naman po sobra si Baby sa lahat ng ginagawa ko, kahit po dito sa project na ito. Nakita niya na yung teaser? Yeah, nakita niya po. Medyo may lag in time kasi nasa France siya, pero nakita po niya kahapon. Oo, anong sabi niya? Sabi niya bitin. Nabibitin siya. Gusto niya makita yung the rest of it. Pero sabi niya ang ganda ng shots. Same thoughts kami nung nakita namin yung teaser. Parang ang ganda ng shots, ang ganda ng kulay, parang yes. Ang maaliwalas. Oh. Yes. Oh, parang hindi masakit? Parang hindi masakit. Bakit masakit ba? Pero parang yung maliwanag siya. Ako mas na-appreciate ko yung galing ng Oo, sobrang ganda. Yung buong show ko, maganda yung ilaw namin, yung mga shots namin. Yan, oo. Mukhang yun nga si Billy interesado kay, syempre, misis ka niya, di ba? So, eto, syempre si Carlo, kulang yung na-dialogue ko. Syempre, kung si Colleen, alam natin, happy wife, eto happy boyfriend, oo. Hindi naman kinakaila. Pero yun nga, Carlo, ang galing mo talaga after yung, syempre napabilib kami sa inyong dalawa, na-hurt kami kahit pa sa seasons nyo ni Labi. Pero eto, bilib na naman kami, teaser pa lang. Sir Julie. Hindi, teaser pa nga lang. Oh. Thank you po, thank you. Pero aga mo congrats, kasi dun sa nakaraan, hindi ka namin na-interview, ilang course. Mukhang nagsigurado ka na. Na-call out yung hindi ko pagdating. Saan ba yun? Sa Netflix? Ay, sa... Hindi na nakita binati kasi late. Stress na stress ako. Oh my God, iyang-iya ako sa lahat sa inyo na nandoon. Pero eto ang aga mo, nakakabilib, kahit bumabagyo. Kaya nga nagpapasalamat ako na nandito po kayo, syempre. Pero yun nga, ang ganda ng dating, yung eksena pala na yun, parang balik kayo, parang there's really something, di ba? Pero yun nga, alam natin na in the person, magkaibang tao, pero dun sa hindi rin talaga. Yes po, sa tulong na rin yan ni Carlo. Baka Carlo yan. Siyempre tinulungan niya kami para... Saka si Colleen, sobrang gaan lang ng trabaho, kaya yun nga, very open kami sa isa't isa, nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa buhay para mas maging komportable yun. Connection, importante. Nag-dinner kami beforehand with Direct. Yeah, so parang may getting to know stage, para ma-break lang yung wall before starting. Oh, yung dinner na yun, halos hindi ako nakapagsalita kasi ang ganda na. Talaga? Nagtatanong ka naman. Hindi naman ako kusang tatanong ka kasi. Pero ang cute ko, kahit dito ang cute yung tignan. Pero nung dumating yung offer, nakita yung script, gano'n kayo na-excite? Nung nabasa ko po yung buong script, nagustuhan ko po siya. Pero since then, kasi ang dami ding nagbago sa script. Parang as we went along, even the day itself, bago na talaga. Pero yun, ang dami po nagbago. So, for the better naman. So, nung nakita ko yung script, parang nagandahan na ako sa story. And then as we went along, there were even more improvements pa. And ang galing lang kasi yung director namin, writer din, diba? Yung isang producer namin, writer din. So, ang daming input din. So, as we went along, talagang the story fit our characters more and more. Saka very naman sila, accommodating kapag may mga comments ka, may mga kailangan baguhin. Sa akin, nung sinabi sa akin ni Carlo yung
sinasabi ng mga tao pinakamadali ang pagsunod. Pero hindi totoo yun. Talaga? Ayan, Parang ayan. nagkaubutan ka? Okay, dyan na po tayo magtatapos para sa resto ng video ko nito. Maraming pong salamat. Yeah, pero yung how exciting, parang aabangan talaga sa Viva One. No? Oh, pero direct, yan, sa dialogue ni Carlo, piling ko, sa dinayong din ni Colleen na maraming nabago, piling ko may kinalaman si Carlo doon. Marami ba? Meron po. I think ang kagandahan din kasi dito, it's a very collaborative. Since it's romance, no? At lahat tayo nagmahal nga at nasaktan. So parang ang dami din lahat inputs ng iba't ibang mga kasama nating artist dito. And I think yun yung kaabang-abang din dito kasi lahat kami may ambag sa kwento ng series na to. Pero ang bata mo pa direct, how old are you? 29 po. Mukha pang bata. Pero direct yun nga sinabi ni, gusto niya pati yung kulay o maliwanag. Ako mas na-appreciate ko yun. Kasi minsan yung iba, parang mas maganda ang dating, mas romantic pa na maliwanag siya. Yes, thanks po sa ating camera dev at yung POP natin na sinamay. Binigay din talaga nila yung best nila for this series. And by the way, this is my first Viva project, so you can imagine kung gaano ako kakaba ngayon. And thank you for this opportunity din na maka-collaborate Viva One. Direk Carlo, ano pa yung mga, kasi first time kita nakilala, ano yung mga planning projects? Naggaling po ako sa indie. So, noong 2018 I directed Waiting for Sunset, best film ng 2018 Cinemalaya. After nun, most of my collaborations are with Dreamscape. So, gumawa po ako for I1. And ngayon, lagi ko dito po ka-collaborate yung Epic Media. Yeah, at least nasa Viva One ka na. Yes. Diba? Nagbanggit ka na ibang streaming. Ay, sorry. Baka last mo na. Sorry. Erase. Pero yan, oo. Hindi ko naman ko lang tapos siya yung banggit. Pero yan, si Jerome, ang cute mo. Actually, ang cute mo dun sa abang pinapalabas. Di ba wala na sila nilo, sabi ni Alan John. Naalala niya kasi single ka na. Pero, Saglit lang, Bakit puro usapan, puro tungkol sa ganyan? hindi kasi sumuko ka. Tayo ka na sa sumuko. Expect mo yan. Kailangan i-connect natin. Diba? Pero ang cute mo nga doon, ako mismo nagpansin, cute niya. Well, doon naman kami nagkapareho ni Mark sa mga pagdating sa suko, sa kalera. So, pag napanood niyo siya, medyo parang gano'n na din yung story na nangyari sa akin. Hindi ko choice. Sadyang kailangan lang mangyari yung mga bagay na hindi mo pwedeng pigilan. Okay, pero ito si Rin, yan. Alam mo kanina, habang pinapanood ko, hindi kita nakilala, parang ibang dating, di ba? Siyempre nagpa-sexy ka rin before, di ba? Pero eto, ganito ka na, mas wholesome ka rin, mas ganyan, mas type mo na ng mga romantic na palabas. Yun naman po yung goal ever since yun yung path na gusto natin puntahan. And yung mga nagawa ko before, I think, yun lang yung mga kailangan kong gawin during that time para makatawid tayo. And hopefully, mapunta tayo doon eventually. And unti-unti, step by step, yung steps mo. And yun naman yung exciting doon. Diba? Na marami tayong magawa at makita tayo ng mga tao with different genres, different roles, and Pero mas beautiful ka ngayon, mas lumabas yung beauty mo. Yeah, so, good luck. Pero eto si Raisa, syempre ikaw, pagtitignan kayo dalawa ni Kiko, ang ganda rin, bagay kayong dalawa. Saka, syempre, alam mo yung hindi ko maiisip na, nanay na siya. Parang ang bata pa rin, parang single pa rin yung dating mo. Thank you po. Pero congratulations na sa Tyler Martin. Yes po, and then start na po ako mag-taping. Pinapanood kita. Salamat po. Talagang pre-remote ko. Pero, Raisa, as a mom, hindi ko natanong si Polino, pero ang dami mong projects.
Yes po. Sino naiiwan sa baby mo pag nag-work ka? Yung helper ko po, meron po siya kasama. Minsan po, nag-taping turns po kami ng partner ko si Miguel. Kasi may taping din po siya sa GMA naman po. So, yun. Pero yun nga sa pagiging masipag mo, ang dami mong shows, meron ka pang kung hindi lang tayo sumuko. Alam ko na ngayon kung bakit patapos na yung bahay mo na ang ganda-ganda. Maraming salamat po. Pero congrats ha, Raisa, kasi ako, nandun na ako nung nag-start ka ng Yes, mo po. sa Stars Yes, ka. po. Inalagaan ka namin. Yes, Italodid din during the contest, di ba? Yes, So, we're so happy for you. Kasi talagang Thank you po. kahit mami ka na, hindi ka nawala. Yes, po. Salamat po. Yan. Siyempre, eto si Kiko. No? Alam mo, Kiko, nag-chismis sa ni Ana at saka ni Alan. Sabi niya, ako ba nagtanong tayo, tanungan natin sa lugar sa Timog yung kunento niya. Nakakaloka. Pero hindi ko na, may tinatanong si Ana sa lugar daw sa Timog. May sinabi niya, ay. Pero wag na. Later na lang sa one-on-one. Pero Kiko, yeah. Wag na lang. Yeah, Sinungalingan. Oo. Sinungalingan. Pero Kiko, ang galing. Teaser pa lang, very acting kung acting ka kanina. It's Riza. Oo. With Riza's commitment to the show. Oo. Kasi nung ano pa lang, nung workshop pa lang, may character background na siya. So I'm like, then I'm just blessed to be honest to work with. So malaking hamon sa'yo yun. Para No, it's ganun na parang lang. ano lang, refreshing. You know, so I had to do my part, I guess. I hope I did it. Oo. Yeah, pero syempre congratulations. Thank you so And much. Feeling ko talaga, teaser At ko yung timog na yun, kasinungalingan. Sorry. Yung timog na yun, kasinungalingan. Pero yun nga, feeling ko hindi susuko ang viewers sa panonood ng kung hindi lang tayo sumuko. I love it. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po. First question, just to be asking about the show. Yung title ko lang kung bilang tayo sumuko, it's so mabigat na siya. What attracted you guys to the project? Well, first and foremost, syempre, it's work. It's something na sa amin, pagtrabaho, matatanggihan. Pero sa akin kasi binasa ko na yung script. Diba sabi ko, babasahin ko muna yung script correct. Nung binasa ko, it's really good. At alam ko kagad, in the first place, yung role ko. Kung ano yung magiging, hindi yung character, yung role. Magiging role ko para sa project itself. Kung ano yung kailangan gawin ko bilang Jerome para ibigay dun sa character ni Ren. So, the fact na alam ko na ano pang kailangan mag-hold back sa akin para gawin yun. Until then, nung ginawa ko, ang saya. Sobrang saya na ginagawa ko siya na napakabigat niya na hindi mo alam mabigat siya. Ako po, magiging honest ako, of course. Inantay ko po talaga. Makita po nila na pwede pala ako sa mga ganito. So, nung nalaman ko for Vivo One siya, and yung kwento is based on best-selling book of Marcelo Santos. And of course, meron po kami Carlo Catu. Bago ko po sila mag-pitch sa akin, siguro hindi ko pa narinig yung story, hindi ko pa nababasa yung script. Nandun agad ako sa shocks. It's a yes. Yun agad, ito yung kailangan ko, ito yung inaantay ko noon pa. So, nung nag-pitch po sila sa akin, parang official lang ako, nakikinig lang ako sa kanila. Tapos sinabi ko talaga kanila direct actually, inantay ko lang po kayo, pero alam ko namang tatanggapin ko po talaga to. So, yun, aside from sa story, yun nga, gusto ko po talaga, and para sa akin, kailangan na makita rin ako ng mga tao sa ganitong mga klaseng project. And hopefully, tuloy-tuloy siya. So, yeah, and sana magustuhan nila yung mga stories ng bawat characters. Grabe, guys, hi. Yun na naman sasabi ko. Hi, yung sakit, ganyan. So, yeah. Ako naman, I think it came at the right time. Kasi po, kailan ba natin sure, parang this year, no? Pero dumating yung project na to last year pa ata, parang na-push lang na na-push. Pero dumating siya dun sa point na ang dramatic, pero parang gusto ko nang sumuko sa pagiging director ko. Kasi after the pandemic, parang feeling ko parang
pinipilit ko na lang yung sarili ko sa industry. Parang feeling ko, saan ako? Ganun. Tapos, hindi. Tapos dumating yung title pa lang, tapos libro ni Marcelo, tapos nung nabasa ko yung kwento, may feeling siya eh. You just, mararamdaman mo siya na parang gut feel na parang, para sa akin to. Alam mo yun? Kasi after nung Sinimalaya namin, agad pinatawag ako ng Viva, nakikipag-collab sila sa akin. Hindi yun hindi nag-materialize yung mga yun. Pero ito, dumating lang siya. Tapos, may I just say na feeling ko universe din yung nag-push talaga sa mga bagay-bagay. Kasi kinukulan namin siya na maulan. Pero every time na nag-shoot kami, nag-stop yung ulan. Alam mo yun, parang I think it's the universe helping us or the film gods, ganyan. So parang dumating siya dun sa point na feeling ko tap on my back siya na, Carlo, baka isa pa, huwag ka munang sumuko, try mo muna. So parang yun. And hello, ang dami natin kasama ditong artist na sobrang binigay po nila lahat ng kaya nilang ibigay sa project. So sobrang nakaka-excite lang din talaga. Sa akin naman po, nung una nabasa ko yung script, gusto ko talaga yung story. And parang gusto ko makagawa ng ganitong genre kasi coming from the last thing I did na sobrang bigat. Parang, and really dark. Gusto ko yung naman, yung ganito, yung mga liwalas, yung may layers to the character, may development, may character arc. Gusto ko ng something like that. And yung may kilig, may happy scenes, nakakamiss din kasi gumawa ng ganon. And siguro sa akin yung timing din, kasi parang nandun ako sa stage before I accepted this project na parang figure out ko kung itutuloy-tuloy ko na ba to, ready na ba ako to work again, ready na ba ako na mag-all-in ulit sa work ko, and you know, doing this job taught me na ready na nga ako. And yung same actually kami ni Ren, na yung pitching pa lang, parang alam kong yes na ako eh. Kasi kasama din namin si Direk, and I've seen some of his work, yung Mrs. Piggy, and gandang-ganda ako sa work niya. So I was really excited talaga. Mukhang sa pitching pa lang magaan na yung team, parang magaan yung feeling. Kaya agad talaga ako na-fans. Yes, for me. Ako syempre, adopted son ako ng Viva. So, mahirap tagyan si Boss BR, si Boss Big, saka si Boss Big. And yung pitching, yun nga, yung katulad sinabi ko kanina ni Carlo, ramdam ko yung passion niya, tsaka yung kagustuhan niya, tsaka yung pagmamahal niya dun sa project. Yeah. Nabasa yung script, nag-guess na ako, and then isa rin po kasi reason kung bakit na-edit ko yung story. Oo, bakit pa talaga? Hindi, parang yung binasa ko po kasi yung character ko, nalungkot ako kasi parang wala ng justice yung character ko bilang isang babae. So, nilaban ko yung character ko bilang isang babae. Sinabi ko nga kay Direk, hindi ito bilang isang artista. Itong nararamdaman ko bilang isang ina, saka bilang isang babae ko, na may anak din. So, hindi ako papayag kung ano man yung nangyari sa storya namin. Yun. Kailangan niya makita yun. Kung ano. Actually, it's a blessing, this series. Ngayon lang ulit ako ng drama eh. So, who better partner do it with. So, yeah, I'm blessed. So yeah, I like the project. It's really refreshing. Not too much drama next time though. Pero more happy. More happy. Dalawang sampal ako din. Ay, apat ko. Marami. Pwede bang matanong ko ano yung original part na... Oh, that's it, right? Spoiler yun eh, spoiler. Hence na napapalapit ng script. Follow the next siya dito. Parang feeling ko maganda siya. After po napanood natin, feeling ko marami yung Conversation. Oo, it's a conversation. Parang, well, technically, susuko ka ba or hindi ka susuko? Parang ganun eh. Dalawa yun, it's always... Pero sa pinagdaanan nila, di ba? Oo, naglalabanan yung creatives, parang kami lahat, hindi, dito kami. Tapos biglang, okay, speaker on, ito yung writer, ano sasabihin mo, Raisa? Hindi ko talaga ganito eh, kasi okay nito ganyan. Tsaka syempre mahirap kung
siya yung gagawa, arte, tapos hindi naman buong para sa kanya yung gagawin niya. Diba? Nilaban ko naman po. Nilaban naman. Pero yun, ang kaganda dito, it's realistic. Kasi nga lahat tayo nagmahal eh. Parang one way or another, meron tayong ikaw ba yung tanga sa pagmamahal or ikaw yung matalino sa pagmamahal? Hope? Ay, sorry po. Ano yung hangganan mo sa masusukat kasi kung ano yung hangganan mo sa pagpapatawad. Hanggang saan yung pagtanggap at pagpapatawad mo. Doon masusukat kasi yun. Hindi tanga. Hindi tanga. Sorry. Hindi naman masakit. Hindi naman ako nasakit tayo. Hindi lang matalino. Ito lang. Thanks, you. Question muna para kay Direct Carlo. Direct, how hands-on you are as a director in collaboration with Sir Marcelo as the writer unit of the With Sir Marcelo, hindi ako ganun ka hands-on. Kasi meron kaming the writer. Parang yun yung bridge ko kay Marcelo. Pero ang maganda kay Marcelo, siya yung nag-reach out sa akin sa IG. Parang, uy, direct, baka pwede itong phone na to, ipasok natin, ganito. So in that way, parang feeling ko magka-connect kami. Pero at the same time, yun kay Marcelo naman, it's a good pressure. Kasi meron akong pakiramdam na as a director, not only I have to give justice dun sa script, pero feeling ko I have to give justice din sa best-selling book ni Marcelo. And feeling ko, sino ang hindi nakakakilala kay Marcelo? Nung nag-zoom kami, nagkakatsikan kami ni Marcelo, mayroon siyang nasabi, di ba, na parang ayaw or huminto na siyang magsulat. Parang may ganun siyang last na daw niya. So parang ako mismo sabi ko, uy, alam mo ba, kasi hindi kami magkakilala, pero we are connected already. Kasi lumaki ako na pumapasok ko sa National Bookstore, tapos nakikita ko yung mga libro niya. Alam mo yun, na parang na-inspired din ako to be an artist myself because of his work. So parang sabi ko, baka pwede pa, makailaban pa. So wala, ang ganda lang na natatouch niya rin yung other artist niya sa pagiging artist niya. Ano yun? Ang title pa lang parang masakit na siya. Parang naglalapal na siya. Question lang isa ko na kay Jerome, and this question is for everyone. Pagdating ba sa love, kung nagsagay ka pa, hanggang saan lang kakaroon ibigay? Para at the end, doon ka palang susulat. Lahat. Lahat. To the fact na hindi ka magsisisi na sumuko pa. Kasi nabigay mo na lahat eh. Kung hindi na kaya ng lahat, ibig sabihin, lahat ng iba yung para sa kanya. At yung lahat ng iyo, ay para sa iba din. So, may sinukuha ka na ba? Well, actually, yes. Meron naman. Aminado naman ako na sumuko ako sa mga ex ko. Yun. Ako naman po, sobra din naman, todo din naman, hanggang sa yung ibang tao na yung magpapagod sa akin. Parang never akong sumuko eh. Parang ako po yung laging sinusukuan. Yeah. Hindi, yun nga po. Pero ganoon talaga ako. Parang hanggang kaya ko. Parang iba yung chika ni Mars. Yung hindi ni Jerome, iba Parang iba yung chika ni Mars Parang hanggang kaya kong ibigay. Kahit nga minsan nandun na ako sa part na kahit wala na akong mabigay, hindi pa rin ako bibitaw. And ngayon parang sana matutunan ko na ako naman yung bumitaw. Kasi life is about it's about knowing when to make bitaw and when to make kapit. So dapat alam natin yun. Kasi hindi naman tinuruan tayo kung paano magmahal, pero hindi tayo tinuruan kung kailan tamang bumitaw. So, yun, turuan niyo nga ako. Willing naman ako bumitaw ng nakakapit sa'yo. Pwede ba yun? Ako mabilis na sagot, hindi ako pala sumuko eh. Even sa love at sa trabaho. Feeling ko, masaya tayo ngayon kasi natapos na namin siya and all. Pero syempre, there are challenges nung kinukunan namin to. Pero doon ko din na-realize na hindi pala ako basta-basta sumusuko. Di ba may mga araw na parang
Pero linaban pa rin namin. So parang feeling ko dito ko na-realize na medyo matagal pala ako sumuko. Pero wala din pong mali sa pagsuko ha. Feeling ko yun nga eh. It takes a lot of courage then to know when to make suko. Sa akin po, at this point, parang na-realize ko naman, maiba lang, I will not sacrifice my peace of mind and the well-being of my son. So, kung nakikita ko, kunwari na isang relationship ay nagiging sobrang toxic na and it's beyond repair, kasi syempre gagawin ko naman ang lahat para i-repair. Pero kung may mga bagay na nangyari na irreversible na or talaga nakakasira talaga ng pagkatao mo, parang it's not also good to stay in a relationship like that. So, ano naman yun eh, it's not a test of like, hanggang saan ko kaya yung magpakamartir, di ba? So, hindi na naman tama yun. Kailangan yung relationship ay healthy para sa lahat ng tao in life. Hindi ko naman ni yung question. Hanggang kailan ako sumuka? Marami ba? Kanina. Yung question, Carl, pagdating sa love, hanggang kailan ang bibigay mong love para sumuko ka at umisip ko ka? Marami ako ibibigay. Marami ako ibibigay, tsaka marami rin ako nasukuan. Hindi, joke lang. And then, yun nga, sinabi ni Colleen, peace of mind, yung stress, mental health, importante yan. Kapag feeling mo wala na yung balance mo, wala ka nang, kung naapektuhan na yung trabaho mo, yung everything, siguro, or pagka sinukuan ka na din, ganun siguro. Kailangan mo ng, ganun. Ako na nga. Thank you, Hindi, kami pareho kami ni Colleen kasi syempre iba na kami, mom na kami, so meron na kami baby iniisip. So, yun, kapag talagang toxic na, at pumapasok na dito yung ano bang gagamitin ko, puso o utak. Doon na yung yung decision na yun eh, kung puso, well, pag puso, tas gano'n na ka-toxic, magpapakamartir ka na. Pero pag utak na yung gagamitin mo, yun na yung iisipin mo yung kinabukasan ng anak mo eh. Saka yung sarili mo, yung peace of mind mo and all. Saka ikabubuti rin siguro ng relationship nyo yun sa isa't isa. Na baka wake up call sa inyo na kailangan nyo muna maghiwalay or hindi. Depende talaga sa sitwasyon. At kung kung magmahal ako, binibigay ko talaga lahat. As in, lahat-lahat. Parang si Jerome. Oo. Hindi ba yan? Kinoconnect ko lahat. Okay. Parang si Jerome, diba? Na parang yun yung sinasabi niya na wala kang pagsisisihan sa huli kapag ikaw na yung sumuko kasi naibigay mo lahat. Ganon. Ganon ako magmahal. Minsan nga gusto mo nang sumuko, hindi mo pa rin magawa. Diba nga? Diba? Yung ayaw mo na. Kasi, pero sige na nga, kaya ko pa. Yun ang hugot. Oo. Tapos, Okay. Alam mo, ang ganda ng momentum niyo eh. Bigay niyo sa actually, isa lang sabi ko, may kasabihan kami sa set, hindi tayo susuko. Okay lang sumuka, pero hindi tayo susuko. So, hindi tayo susuko, I guess. Kay Carlo at kay Colleen, parang first time nyo mag-work together, no? Kasi parang nag-panting pa kayo, sabi nyo, nag-dinner kayo. How was it working for the first time? For the two of you? Nag-work na kami sa... Isang eksena na. Hindi ba tayo nag-usap off-screen? Oo. So, Sa set lang kami nagkita. Ay, si Colleen pala yung... Saan yun? Excess baggage. Okay. This time around, na kayo na talaga yung... Kayo magkarelasyon and all. Kamusta naman? Sabi ko nga, hindi ko alam na... Kasi pag nakikita kami sa mga Star Magic Boy, sa mga, di ba, mga formal events. Mga from afar lang. Oh, hi, gano'n lang. Ganyan Wala lang. kang beso-beso. Hi. Tapos nung nagkaroon ng dinner, ang dagdag talaga ni Colleen. Hindi ka kasi madaldal, kaya ako lang yung madaldal. Makwento kasi ako eh. Oo nga. Hindi ko makwento. Oo. Si Direk makwento din naman ah. Kaya nga lang yun
sobrang super, maayos naman po pala siya. Talaga ba? Okay naman pala siya. Hindi, napaka-professional po. Sobrang napaka-gentleman, napaka-professional, very accommodating, talagang a really great partner po. And the whole time, I was so comfortable working with him. Wala akong mga parang, walang mabigat na feeling, walang ilang, walang yung mga ano ganon. Kasi minsan meron yan, di ba? Pero wala po. Napakagaan po niya katrabaho and very reliable also as an actor. Alam mong ibibigay niya talaga. Siyempre din naman sa lahat ng experience niya din, makikita mo na as an actor. As an actor. Lahat ng experience niya as an actor din, makikita mo din naman, lumalabas din. And you can learn a lot also from working. Bilang mag-jowa nga kayo doon sa storya, may intimate scenes ba, Carlo? And how was it? Meron. Okay naman. Parang hindi naman siya malala. Oh. May mga close-ups lang na shots, gano'n. Hindi naman yung... Pang Viva 1. Pang Viva 1? Yan. Yung ba hinaantay mo na? Pang Viva 1. Hindi pang Viva Max. Oo. Kamusta si Carlo sa intimate scenes, Pauline? Dapat yung line of questions din pang Viva 1. Oo, pang Viva 1 din yung question. Ako, ikaw ang tipid mo sumagot. Basta mamahaba ng sagot ko. Tama, oo. Ini-edit niya yung mga sagot niya. Para sa akin po, maayos naman po. Ang sa akin na, kasi syempre na-experience ko na rin siya in the past, mas grabe naman yung mga nagawa ko din naman in the past. So ito, compared to that, parang it was a lot easier, it was a lot more comfortable. Tsaka yung blocking ni Direk nakatulong. We went in there na talaga, okay Direk, ano yung gagawin namin? Anong eksaktong, like, where do you want this hand, where do you want that hand? Para maging more technical siya. Tapos, tatry mo na lang na maging natural pag nandyan na, pero para may boundaries. You know, we set the boundaries para nobody feels uncomfortable. Like, hanggang dito lang and everything. Tsaka, like, si Carlo, na-appreciate ko sa kanya yung parang bawat kilos niya, okay lang ulit, okay lang. Gagawin ko lang kung saan komportable syempre si... Yes. Tsaka ako naman, sa akin, syempre may asawa na ako, diba? I've talked to Billy also about yung mga scenes na ganyan. Sabi niya, you know what, pag sa mga ganon, okay lang, kalimutan mo na ako. I-block mo na, it's okay. Kasi I understand. He knows how I feel about doing those scenes. Hindi ko siya in-enjoy. Hindi ko siya, parang it's not something I really look forward to. It's something na I had to work to get myself comfortable doing. Kasi hindi naman siya talaga something I'm comfortable doing. But it's necessary for the story kasi kung wala siya, hindi buo yung story, di ba? So I really will only do it if it's necessary. And feeling ko, yung nagawa namin, pasok naman talaga siya sa story na yun. And ako personally, I try na pagpasok sa scene, tinatanggal ko na lang lahat ng emotions. Yung mga ilang, yung mga para pati yung partner ko hindi rin mailang pag nakita niyang naiilang ako, di ba? So, I try to remove na lang all emotions. At the end of the day, kasama po sa trabaho namin. Wow! Tipid mo sumat ko! Oo nga! Ang galing-galing sa magot ni Pauline, ikaw, ang tipid mo, Carlo. Kaya mo na, tagal mo na akong kilala. Ito na ako doon. Sabi ko sa'yo, hindi siya makwento eh. Oo nga, alam naman natin yan. Last na lang, kasi parang nag-react, natawa si Carlo kanina ko rin nung sinabi mo na may mga nabago sa script. Ba't siya nag-react ng gano'n? Ako pa rin sasagot nun. Ikaw sa mga Carlo, ba't ka natawa? Parang nag-react kayo nung sinabi ni Colleen na medyo nabago yung takbo ng... Si Direk ang sasagot niya for... Hindi kasi history lang. Meron kasi isang kwento na binaklas natin, di ba? Meron actually LGBT part ng kwento, right? Doon sa original story. So nung binaklas natin siya, nilakihan natin yung kwento ni Bene, di ba? Ni Bene. So I think natawa si Carlo kasi from that
portion gumanon. And I think para naman siya sa ikagaganda ng series natin. So kaya lang siya Pero lang naman, ikaw naman masyado. Nilalagyan lahat eh. Malay ko ba? Sandali, yung LGBT angle ba kay Carlo o kay Colleen? Wala, hindi na po siya. Ay, hindi. Okay. Yun lang naman, linawin lang natin. Ikot naman daw ako. Tapos kay Raisa naman at kay Kiko, first time, hindi nyo naman first time? First time. Ay, okay. Anong na-discover ko kay Kiko? Raisa, ikaw din Kiko, ano mga... Feeling ko na pressure. Na-pressure ka ba? Ba't mo nasabi? Doon pa lang po sa workshop. Nag-workshop po kami. So, para magkaroon kami ng connection. Kasi first time na po namin makakatrabaho. And yun, unang scene, kasi yung lahat ng scenes po namin mabigat. Kami po yung pinakamabigat na scenes. So, sa amin po yung luha. So, yun. Okay naman siya katrabaho. Sobrang gaan po niya katrabaho. And nakikipag-pull-up din siya. Ginaguide ko din siya minsan. Ayan. Para sabi ko sa kanya, ito gagawin ko And napapaalam ako sa kanya para hindi siya magulat. Kwento mo ako saglit, kahit short lang, Raisa, ba't mabigat? Ano yung conflict ng Sa characters? amin po kasi about family may anak pong involved. So, hindi po yung katulad ng iba na nagsisimula pa lang sila in love or meron dito na gusto lang mag-start na ng family, pero yung mga ganun po. So, kami meron na talaga. May anak na kayo sa story. And then yun, nagkaroon ng cheating problem, ganyan. So, yun po yung pinakamabigat about sa family na to. Kiko, ikaw. Raisa was lovely to work with. Yun nga, humingi ako ng tulong sa kanya minsan and Direct was also very helpful. Pero we got through it. So, it's first time na iyakan ulit ng marami. So, yeah, I hope it's good. May intimate scenes din ba, Raisa? And how was it? Yung nauna na po, nabuo na. Buo na kasi. Like what I said, Nabuo na po yung nabuo na. Buo na. Hindi na pinakita yung Hindi na po kung paano ginawa. Yung mga intro. Nabuo na po. Tapos, Raisa, nabanggit mo kanina na nilaban mo yung character mo. Yes po. So, ganun ka na ngayon ba? Pag may mga roles ka na medyo hindi ka nag-agree, medyo umaano ka? Hindi naman sa hindi nag-agree, pero sinasabi ko lang po kung ano yung pananaw ko dun sa script. Kasi syempre, ako po yung gagawa. So parang for me, parang gusto ko lang, hindi naman sa, baguhin niyo agad yan. Parang hindi naman po, suggestion lang na ganito po yung naramdaman ko dun sa story. So parang, kasi parang inisip ko, ganito po kasi yung natin ngayon, mga Gen Z na baka question it na po ito, ganyan, yung mga ganon. Imbis na kaawaan ako, baka inisan pa ako, mga ganyan. Wow! So ganun ka ka-concerned din talaga doon sa character mo, no? And sa story po. Oo. At ka-collaborate. Kasi direct din, okay lang sa'yo direct yun, na may ganung artista ka na medyo pag may gustong ibabago, babaguhin mo. Yes, ako feeling ko, I think yun na rin yung doon na rin ako bilang nag-start po ako sa indie. I think filmmaking is very collaborative industry. Sabi nga dati ng isang mentor ko, kung hindi ka marunong makipag-collaborate, mag-diary ka na lang. Alam mo yun, kasi feeling ko, as a storyteller, kanya-kanya tayong artist. Alam mo yun? Pero syempre, there's always respect into it. And at the end of the day, it's not the director is not the god, it's the story. The story is the king. And I think yung mga ambag naman ng mga artista natin, not only Raisa, is very, parang kapag naman po alam ko na hindi siya para sa kwento, hindi rin naman ako basta yes lang ng yes. Meron talaga kami may mga portion talaga na, right, ito, hindi rin naman nabigay lahat, di ba? Yes, pero hindi naman po. At the end of the day, sineserve namin yung kwento ni Sandy, not Raisa, not our writer, not, alam mo yun, so it's the story is the king. Nice! Galing! Okay, go na kami sa third pair. First time nyo ba, Ren and Jerome, to work together? Yes, ako. How was it? Kamusta yung mga na-discover nyo sa isa't isa? Character na. First time ko po siya na-meet. Bagyo ba kayo? Parang may namumuo. Ito na nga, natushoot. Okay.
Pwede yung kissing scene. Ito po, first time namin magkita ng workshop, and hindi kami actually gano'n ka nagpapansinan. Kahit nung look test, tumating po siya, hindi niya ako pinansin. Bakit? Ewan ko. Hindi na. Ako kasi, bilang bago ako sa grupo, hindi ko kilala, observant muna ako. So, tinitingnan ko muna ang pagkatao, ano yung gusto, para at least may input agad ako pag kinausap. So, until then, hanggang Victoria, wala akong nakikita and all. Until nung pag-uwi na lang, nagbabay na lang, tapos may konting tanong lang ako and all. Then, nung shoot na, first shoot, sila magkakwentuhan. Sabi ko, okay. Galing naman pala sila, kwentuhan. So, pumasok na ako. Yun, naging padaldal na. And dito niyo din makikita kung gaano kami naging comfortable na Jerome with each other. Yung mga eksena namin, lalo na yung video kasi sobrang cute. Like, hindi po kami nahihirapan. Hindi kami nahihirapan, sobrang na-enjoy namin. At dahil din po dun sa mga eksena na hindi kami nahirapan na mag-connect, yun din yung magiging dahilan kung bakit masakit siya pag umabot na dun sa part na magiging complicated yung story, yung dalawang characters. And ito din po yung isa sa mga favorite ko na nagampalan na role kasi parang hindi siya malayo sa personality ko. So, yun. Yeah. Kwento ko ng konti, Ren, about yung characters niyo. Ano yung, hugot ng kwento niyo? Ako po dito si Georgina, fashion designer po siya, na best friend ni Ali and ni Sandy. So, kwento po siya ng tatlong babae na may kanya-kanyang karukuhan sa pag-ibig, na may mga nakilala po kami mga lalaki. At nakilala ko po dito si Mark dahil kakase, batchmate ni Ali. And then yung nag-start yung kwento namin. And actually, yung magiging conflict, pwede naman po, yung magiging conflict po ng story namin is iba sa kwento ng dalawang pair. Kami po dalawa is about love over career or career over love, and of course yung LDR thing. Long distance relationship. Yeah. So yun yung dapat abangan ng mga tao. Kasi kami din po dito yung young couple, cutie-cutie, ganyan-ganyan. So parang yung mga katulad namin may makaka-relate. Pero sana makarelate din sila dun sa mga decisions ng bawat character. Kasi ako, same. So kung medyo nag-i-snub, hindi ka pinapansin ni Jerome noong una, naging close naman kayo after, nakilala mo naman siya because of it. Ay? May ganun? Nagulat din po ako, lalo na dun sa mga eksena na naging montage na, kasi lahat ng tao kinikilig talaga sa set. Sobrang kinikilig. Nung kunin namin, para kaming nanonood ng basketball, kasi sobrang nakakakilig sila for some reason, kasi nagsisigawan kami sa set. I mean, sana mag-translate. Pero yun, napanood ko na yung latag ng episode 2. Pili ko magiging easy choice siya na kung mamimili ka. Medyo sila kasi yung twin tops talaga eh. At mukhang kinikilig nga si Raisa sa inyong dalawa. Gusto kong sagutin niyo yung tanong niya kanina, pag-view ba kayo? May namumuo ba sa inyong dalawa? Sagutin, ikaw rin. Sana maka-work po siya ulit. Kasi magaan. Ay, sinagot. Hirap sagutin, diba? Oo. Baka kasi baka mangyari sa atin yung mga bagay-bagay na, syempre ayoko, kasi nga diba sabi ko po kanina, ako yung bigay todo pagdating sa love. So ayoko na mapunta dun sa ako na naman po yung tango. Hindi, wait lang. Si Jerome mukhang, mukhang loveless siya ngayon, walang jowa. Ikaw ba rin? Tama ba, Jerome? Wala kang love life kayo? Oo, mukhang galing sa break. Ikaw ba? Kamusta ka rin? Single ka ba? Okay naman po ako. Pero Raisa, parang itanong ko yun, may napansin ka ba with the two? Bakit parang kinikilig ka nga? Hindi mo, wala. Hindi, ganyan na po talaga sila lahat. Hindi mo. Ano? Kasi bumabagyo ngayon, na-connect ko lang. Galing ng punchline mo doon Oo, kasi nakita ko umuulan po sa labas, so parang bagyo po kayo. Hindi, pero kinilig ka rin ba rin sa mga kilig moments niya ni Jerome dito? As Georgina. Wow! As Georgina. Hilinaw mo yan As Georgina. Uy, pero gusto ko lang po i-clear Makikita niyo naman po talaga pag pinanood niyo. Mas siya naman yung nabubulan na yung mukha. So ikaw yung kinikilig, Jerome, mas ikaw. Yes, ako. Ang bilis dumaamin Oo.
So, pwede kayang pwede ka ba pa-attract in real life kaya Ay, ang bilis ng mga sagot. Diba nga? Ikaw ba rin? Kung ganyan kabilis sumagot si Jerome, ikaw ba? Hindi ka ba kasagot, girl? Abangan natin yan. Nakakatakot po kasi, parang dalag-dalag na ako. So, para sa mga katulad kong babasagin na, konting tapik lang. So, sana ingatan nyo naman kami. Konting tapik lang? Gusto ko yung konting tapik lang. Ito na talaga yung last question ko para sa inyo lahat. Gagamitin ko yung words na ginamit ni Derek kanina. Sabi niya, di ba? Matalino ba kayo o tanga pagdating sa pag-ibig? Let's start with tanga. Ang bilis sumagot ni Kiko. Oh, bakit? Wala kang sinabing why. Wala. Kaya ilang tanong ko nga. Sabi mo last Alright. question. Sige Sir Alan, ask natin yung later sa one-on-one interview. sige. I'm sure napakadami nilang isasagot dyan. And so we're all excited for that. Yes. O kasi ginamit ni Derek kanina yung words na yun, tanga or matalino sa pag-ibig. So tanga ka ba, Kiko at bakit? Meron lang at bakit? Sagutin mo na. Alamin natin yan mamaya sa one-on-one interview, Sir Alan. Ay? Mamaya, yes. Hindi na pwedeng sagutin. Maya pa. Napakadami pang chances para yes. Siguro pagkadaan. Ay. Magiging matalino ngayon, sana. So, pero nagkamali. So, nagkakamali naman na tao tayong lahat. So, yeah, learning. So, Yes. pero I can't say I'm really smart. Good luck. Sometimes, puro puso na lang. There's always room for growth. Kaya naman, yun the rest of the answers, guys, malalaman natin mamaya. Sir Alan, just pause natin mamaya, malalaman natin yan sa one-on-one interview. A lot of things to be excited about. I feel everybody's excitement towards this project. But moving forward, guys,